So hindi nga po naitago ng WBO welterweight champion Devin Haney ang kanyang pagkakadismaya matapos tanghalin si Naoya Inoue ng The Ring Magazine bilang number 1 pound for pound best active fighter sa buong mundo. Ayon kay Haney ay mas karapat-dapat pa rin daw ilagay sa numero 1 pwesto ang 2-division undisputed champion na si Alexander Usyk nang dahil sa hindi naman daw impresibo ang naging panalo ni Inoue kay Junto Nakatani. Paliwanag ni Haney na tandaan umano natin na dapat ay hindi sobrang taas ng tingin natin kay Nakatani kasi kung atin umanong matatandaan ay ang huli nitong laban bago kay Inoue na si Brian Hernandez ay pinahirapan ng gusto si Nakatani. Sa katunayan nga daw ay dapat talo umano si Nakatani sa laban na yon. Pero niregaluhan daw ito ng panalo upang wag lang mabulilyaso ang planong blockbuster showdown laban kay Inoue. Tapos ang masaklap pa umano dyan ay ang nagpahirap umano kay Nakatani na si Hernandez ay wala naman daw bilang kasi lahat daw tayo ay hindi naman kilala ang boksingero na ito bago makasagupa ni Nakatani. Yan umano ang mga dahilan niya kung bakit hindi karapat dapat iluklok bilang pound for pound king si Inoue at wag masyadong ibida ang panalo nito kay Nakatani. Bukod dyan ay hindi rin naging masaya si Haney na nasa pang number 8 lang siya sa pound for pound rankings at mas mataas pa sa kanya si Nakatani na nakaupo sa pampitong pwesto. Gawa ng dapat umano ay tanggalin na sa listahan si Nakatani at ilagay siya sa mas mataas na posisyon. Sa kabilang banda naman mga idol ay mahigit isang buwan nga po ang makalipas magmula ng magpamalas ng impresibong performance ang ating pambato na si IBF Junior Flyweight Champion Pedro Taduran sa naging title defense niya sa Amerika kung saan nakuha niya ang tagumpay via technical knockout. Ay nagbigay po ito ng update para sa potential na unification fight niya kontra sa undefeated unified WBO, WBA and The Ring Magazine champion na si Oscar Collazo. Ayon kay Taduran ay sa ngayon umano ay inaayos na ng MP Promotions President Sean Gibbons ang kanyang laban kay Collazo. Kaya naman sa buwan umano ng Hulyo ay babalik na siya sa Amerika dahil may posibilidad umano na malagay sa undercard ng Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. rematch ang kanilang unification fight ni Collazo. Para kay Taduran ay ang makalaban umano si Collazo ay hindi lang para sa pangsarili niya na maging isang kampyon at bagkus nakikita niya ito bilang oportunidad na mas ma-elevate pa ang level ng Philippine boxing sa international level at makapag-produce ng unified champion, isang bagay na napakabihirang makuha ng mga Pinoy. Ang huling naging unified champion na Pinoy ay si Marlon Tapales pa nang masilat niya si Muradjon Akhmadaliev 3 taon na ang nakakalipas, kaya balak itong sundan ni Taduran. Samantala, isang napakalungkot na balita naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito ay dahil ang dumayong pambato natin sa bansang Japan na si John Dominic Ledres ay bigong makuha ang tagumpay matapos nitong tumiklop sa baguhang 18 anyos na Japanese boxer na si Ryota Kotaro. Tinalo po ng hapon ang ating kababayan via 3rd round knockout. Kaya naman umabante na ang record ng Japanese boxer sa 2 wins with 2 knockouts at walang talo. Habang si Ledres naman ay lumagapak sa 4 wins with 2 knockouts sa 3 talo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.